Magandang araw po sa inyong lahat. Bale yung topic po na i-discuss namin ngayon is about sa urban poverty here in the Philippines. Pa-next slide daw. So and una, ano ba pag sinabing urban poverty? Yung urban poverty po ay kumbaga tumutukoy siya sa mga kahirapan na nararanasan ng maraming pamilya, particularly sa mga lungsod o urban communities. Madalas po siyang nakikita dahil sa kakulangan ng maayos na tirahan o limited opportunities ng trabaho. And yung parang hirap sa pagkuha ng mga basic needs like healthcare or education. So sa madaling salita, kahit yung isang pamilya is nakatira sa city, hindi ibig sabihin nun is maayos na agad yung kanilang pamumuhay. Mahalaga po na napag-uusapan yung ganitong uri ng topic ng urban poverty kasi hindi lang siya economic issue, kundi isa rin siyang human right concern. Ibig sabihin nun, uh, merong mga international agreements or local laws dito sa Pilipinas na yung focus is maprotektahan and suportahan yung mga mahirap na community. Kaya mahalaga na maintindihan natin yung ganitong problema para kung sakali maisip natin o makahanap tayo ng mga effective na solution para sa mas magandang buhay ng maraming Pilipino. Ganun. Pwede pa next. And saan nga ba nagsimula o ano yung pinagmulan o ano yung history ng urban poverty dito sa Pilipinas? So, nagsimula siya noon pa sa panahon ng mga Kastila, sa pamamagitan ng reduction system. Yung reduction system po ay isa po siyang sistema under ng pamamahala ng mga Kastila, which is kumbaga dito, sa pilitan nilang inililipat ng tirahan yung mga native Filipinos sa sentro ng bayan o ng town, malapit sa simbahan or pamahalaan. Una siyempre para mas mabilis na lang ma-mobilize o mapamahalaan, mas mabilis rin nila o mas madali nilang singili singilan ng tribute or ng taxes. And yung pinaka-reason is kapag mas malapit ka sa simbahan, maririnig mo, madali mong maririnig yung kampana o yung bell. So sa pamamagitan ng sistema na to, parang uh, ito yung naging rason kung bakit nabago yung lifestyle and yung social structure na meron tayong mga Pilipino. So, dahil dito, parang naapektuhan yung traditional na kabuhayan natin and parang nabawasan yung access natin sa sarili nating lupa. Hanggat sa unti-unti siyang nagkaroon ng o unti-unting nagdulot ng displacement or inequality and syempre kahirapan sa maraming pamilya. And pa-next. Ayan. Pagsapit naman ng 1930s hanggang around 1970s, mas since ito yung taon na kung saan kasagsagan ng kumbaga pagbangon mula sa resulta ng World War II. So sa taong to, mas lumala pa yung mga housing problems sa mga urban areas. Kumbaga maraming tao na galing pang probinsya yung lumipat sa mga cities para nga makahanap ng trabaho or maghanap ng mas marami pang opportunities. Pero yun nga, dahil nga mabilis yung pagdami ng tao sa cities, nagkaroon ng overcrowding, kakulangan ng pabahay, hanggat sa dumami ng dumami yung mga slum communities. And kasabay din ito, mas naging visible na yung mga problem like unemployment, poor sanitation, and unsafe living conditions. And next slide.
So suppose ano po, post EDSA growth po. So after the EDSA People Power Revolution po, parang yung mga people po is mga tao is nakaramdam po sila ng hopeful kasi nga yung new government is nagpromise sila ng fairness, better services and support for the poor. So programs like housing projects and community development is na-introduced to help improve living conditions. So however, several problems made it hard for these efforts to succeed. So dahil nga sa rapid population growth, yung number ng people, especially in the cities, is nag-increase siya quickly. This made it harder for the government to provide enough housing, jobs, and services for everyone. Tapos, lack of stable employment then. Many jobs were informal. Halimbawa, yung mga street vending, contractual work, meaning low income lang siya and no job security. So without stable income, yung mga families is nagre-remain sila as poor. Tapos meron din tayong unequal access to resources na nararanasan. So not everyone benefited equally from government programs. So may mga communities had better access to education, healthcare, and opportunities while others naman, especially in urban poor areas, is nalileft behind sila. Tsaka dahil nga din sa continuous migrations to city, dahil nga yung maraming families nag-move from rural areas to cities hoping for better opportunities. Pero dahil nga may mga iilan ngang may mga iilang cities nga na hindi enough yung jobs or housing nila. So they often ended up in formal settlements or sa mga slums, making urban poverty worse po. So nung mga time na 'to, yun nga sabi even though there were good intentions and programs after 1986 or after the EDSA People Power Revolution, so the problems were still too big and complex. So yung poverties in cities still continued po. So pa next slide po. Ah So ano po ngayon po kasi 'di ba yung poverty po, yung urban poverty remains a major problem in the Philippines. So many families living in urban poor communities nakaka-experience and different challenges such as informal housing. Yun nga yung sabi kanina na they live in areas without legal ownership, or yun nga yung sa mga tabing kalsada lang or sa mga slums or informal settlements, gaya na lang din ng parang coastal areas gaya dito sa Quito or sa Mandaragat. Ganun sila, parang wala silang formal settlement or wala silang hinahawakan na legal ownership na sa kanila yung lupa. Sunod naman is yung unstable income. Kasi nga 'di ba, jobs are often irregular or insufficient. Kaya mas nahihirapan yung mga families to meet their daily needs. And of course, the rising of living costs. Syempre, yung prices of food, rent, and basic necessities is nagko-continue siya to increase, which makes life even more difficult. Tsaka dahil na rin sa limited access to services, many people is nagsistruggle sila to access proper healthcare, education, and other government services. So this situation, parang mas nagre-reflects pa siya sa broader issue of social inequality. So this means that yung wealth tsaka yung opportunity are concentrated in only a few sectors, while yung sa mga urban poor naman is hindi talaga sila totally nakatanggap. Parang unti lang sa kanila yung nakatanggap ng mga programs and services at limited lang yung access sa mga programs and services po na yan. Next slide po.
So next naman po is the International Human Rights Instrument. So yung International Human Rights Instrument is yung mga agreements or rules na ginawa ng iba't ibang bansa para maprotektahan yung basic rights ng lahat ng tao. So kahit na walang iisang batas na tinatawag na urban poor law, sa international level, napoprotektahan pa rin nito yung urban poor sa pamamagitan ng iba't ibang treaties and guidelines. So, yung mga ito, nagsiset siya ng legal obligation ng government. Ibig sabihin, may responsibility yung bawat bansa na tugunan yung mga needs ng marginalized groups, lalo na pagdating sa housing, sa kanilang security, at sa decent standard of living. So, ipinapakita lang nito na yung problema ng urban poor is hindi lang siya simpleng kahirapan, kundi isa siyang human right issue na dapat aksyonan ng state. Next slide po. Pa-next slide po. So, there are 6 core international treaties and yung una po doon is yung International Bill of Human Rights. So, yung key instrument po dito or yung pinaka-importanting foundation ng human rights is yung Universal Declaration of Human Rights. So, isa siyang global document na nagsasaad ng mga karapatan na dapat ma-enjoy ng lahat ng tao, kahit saan man sila nakatira. So, according nga po sa Article 25, every person has the right to a standard of living that is enough for their health and well-being. So, kasama na dito yung kanilang food, clothing, housing, medical care, and social services. So, ibig sabihin, yung mga ito is hindi lang siya simpleng pangangailangan ng tao, kundi ito ay basic human rights na dapat ibigay sa lahat ng tao. So, hindi dapat pinipili kung sino lang yung makakatanggap nito. So, yung relevance niya sa urban poor, mahalaga yung Article 25 para sa urban poor dahil ito yung nagsisilbing foundation ng mga laws at policies tungkol sa kahirapan at sa housing. So una, nagsisilbi itong moral at political guide para sa mga bansa. Ibig sabihin kahit na hindi ito direktang batas na merong punishment, nagbibigay pa rin siya ng strong direction kung ano yung tama at kung ano yung dapat gawin ng government. So dahil dito, maraming bansa yung gumagawa ng kanilang mga sariling laws at programs para tulungan yung urban poor. So, tapos pinapakita rin nito na yung poverty is hindi lang siya tungkol doon sa kakulangan ng income, kundi mas may malalim pa siyang dahilan. And isa na rito is yung paglabag ng human rights. So, for example, kung yung isang pamilya is walang maayos na tirahan or access sa healthcare, so hindi lang dahil sa mahirap sila, kundi meron silang karapatan na hindi natutupad. And dahil dito, nagiging malinaw na yung responsibility ng government is hindi lang dapat sila nagbibigay ng tulong, kundi dapat siguraduhin din nila na natutupad yung karapatan ng bawat tao. So para sa urban poor, mahalaga ito dahil nagbibigay siya ng basihan para ipaglaban yung kanilang karapatan sa mas maayos na buhay lalo na sa usapin ng housing and basic services. Next slide po. So pangalawa po is the right to adequate housing. And the key instrument here is the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. So, isa rin siyang mahalagang importanteng karapatan ng tao dahil ayon nga po sa Article 11, every person has the right to have a home that is not just a shelter but a place that is safe,
decent, and support a good quality of life. So this is important especially for the urban poor kasi sila yung kadalasang nakakaranas ng poor housing condition at lack of basic services. So para mas maintindihan pa natin kung ano yung ibig sabihin ng adequate housing, ipinaliwanag ito sa General Comment number 4 na kung saan binigay yung mga standards na dapat meron yung isang maayos na tirahan. And una na dito is yung legal security of tenure. So ito ay nangangahulugan na yung mga tao ay dapat meron silang protection laban sa harassment at forced eviction. So hindi dapat basta pinapaalis lang yung mga tao doon sa kanilang bahay without without proper legal process. So kahit na mga informal settlers sila, meron pa rin naman silang rights. Kaya kailangan is merong due process at possible relocation bago sila paalisin. So this ensures na hindi inaabuso yung mga tao at napoprotektahan yung kanilang karapatan. Pangalawa naman po is yung availability of services. Ito naman is tumutukoy siya sa access sa basic needs tulad ng clean water, sanitation, at electricity. So kahit na may bahay yung isang tao, kung wala naman siyang tubig or kuryente, hindi pa rin siya considered na adequate housing. So these services are important because they directly affect the health and daily living ng tao. Next slide po. Number 3 naman po is yung affordability. Ito naman nangangahulugan siya na cost of housing, na yung cost of housing is dapat kaya ng isang pamilya. So hindi dapat napupunta lahat ng income sa renta or sa housing expenses. So kailangan is merong natitira pa rin para sa kanilang pagkain, sa kanilang education, at sa kanilang healthcare. So kung yung housing is sobrang mahal, mas lalo nitong pinapahirapan yung pamilya instead na makatulong sa kanila. So pang-apat is yung habitability. Ito naman tumutukoy siya sa kondisyon ng bahay. So yung bahay dapat safe siya, meron siyang enough space at dapat protektado laban sa mga extreme conditions tulad ng heat, rain, or flooding. So hindi dapat dangerous or unhealthy yung living environment dahil yung bahay is dapat nagbibigay siya ng safety and comfort doon sa mga nakatira. Number 5 is accessibility. Ibig sabihin, yung housing ay dapat mas madaling makuha ng mga disadvantaged group tulad ng urban poor, elderly, and persons with disabilities. So, dapat sila yung priority sa housing programs dahil sila yung mas nangangailangan ng support at ng tulong. Pang-anim naman po is yung location. Very important din siya pagdating dito sa adequate housing. So yung bahay kasi is dapat malapit doon sa pinagtatrabuhan nila, sa schools at sa healthcare facilities. So kung yung relocation ay sobrang layo, mahihirapan yung mga tao na magtrabaho, mahihirapan din silang yung mga anak nila mahihirapan mag-aral at mahihirapan din sila mag-access sa basic services. So yung location dapat nagso-support siya doon sa sa daily needs and opportunities ng tao. Number 7 is cultural adequacy. So yung cultural adequacy is mahalaga din siyang bahagi ng adequate housing dahil hindi lamang sapat na yung isang bahay is matibay or maganda. Mahalaga rin na yung tinitirahan nila is akma doon sa culture at lifestyle na meron sila. So hindi dapat pinipilit yung isang uri ng housing na hindi naman bagay doon sa sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. So for example, kung yung isang pamilya ay sanay na magkakasama sa isang bahay bilang extended family, kailangan ay may sapat na space doon sa tinitirahan nila. Next po. Number 3 is the protection against forced eviction. So yung protection against forced eviction, isa siyang mahalagang bahagi ng
karapatan sa pabahay na kinikilala sa ilalim ng International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. So, lalo na sa pamamagitan ng General Comment number 7. So, yung interpretation na ito is nagbibigay um, linaw sa kung paano dapat protektahan yung mga tao, lalo na yung mga urban poor at slum dwellers laban sa hindi makatarungang pagpapaalis sa kanilang mga tahanan. So, ayon dito, yung forced eviction ay tumutukoy sa permanent or temporary na pagpapaalis sa mga individual or pamilya mula sa kanilang bahay laban sa um, kanilang kagustuhan or walang sapat na legal protection. So, ibig sabihin, hindi lang siya simpleng relocation, kundi isa siyang situation na kung saan yung mga tao is nawawalan sila ng tirahan nang hindi sinusunod yung tamang proseso or hindi sila nabibigyan ng sapat na proteksyon. So, para maiwasan yung ganitong sitwasyon, may ilang legal protections na dapat sundin yung states or yung government, lalo na para sa mga nakatira sa informal settlements. So, yung una dito is, um, yung eviction is dapat last result na lamang siya. Ibig sabihin, hindi dapat ito yung maging unang solusyon ng government. Kailangan muna nilang subukan yung ibang paraan tulad ng negotiation, um, outside development, or relocation option na mas makatao. So, yung goal dito is maiwasan yung pagpapaalis doon sa tao hanggat maaari, lalo na kung may ibang paraan naman para masolusyonan yung problema. Next po is yung due process. Due process requirement. So, bago maganap yung eviction, dapat may malinaw at maayos muna na proseso. So, kabilang dito is yung pagbibigay ng advance notice upang makapaghanda yung mga apektadong pamilya. So, pagkakaroon ng consultation na kung saan maririnig yung kanilang side at pagbibigay ng access sa legal remedies kung sakaling gusto nilang ipaglaban yung kanilang karapatan. So, hindi dapat biglaan or sapilitan yung pagpapaalis. Dapat is merong fairness at respeto doon sa karapatan ng tao. And lastly po is yung tinatawag na prohibition of homelessness. So, ibig sabihin nito, hindi dapat mauwi sa pagiging homeless yung mga taong pinapaalis. So, responsibilidad ng government na siguraduhin na meron silang maayos na relocation or alternative housing na ibibigay. So, hindi dapat ilagay yung mga tao sa sitwasyon na mas magiging vulnerable sila sa ibang human rights violation tulad ng kawalan ng access sa pagkain, tubig, or sa kanilang kaligtasan. Yan lang po. Next slide. So, next naman po ay security of tenure for informal settlements. So, yung security of tenure po ay tumutukoy sa mga pagbibigay ng legal protection sa mga tao para hindi sila basta-basta mapalis sa kanilang tinitirahan. Ibig sabihin po, kahit na informal settlers lang sila o wala silang land title doon, meron pa rin silang karapatan na manatili at mamuhay ng maayos sa lugar na iyon. Maraming families sa urban areas yung nakatira lang sa mga informal settlements. Usually kasi wala silang documents or titulo dun sa lupa. Kaya madalas silang nakakaranas ng eviction or demolition. Minsan biglaan pa yung pagpapalis sa kanila tapos walang mga parang ah, malinaw na relocation plan para sa kanila kung saan ba sila ilalagay pagtapos sila ang na-demolition. Siyempre, importante na maintindihan natin na kahit informal lang sila, yung kanilang tinitirahan, hindi ibig sabihin na wala na silang karapatan. Sinasabi dun sa human rights perspective, yung housing daw ay basic human right ng isang tao. Hindi lang daw siya parang tinitirahan ng isang tao or physical structure. Ito rin daw ay nagbibigay din ng safety sa kanila, dignidad sa isang pamilya, tsaka stability na rin ng pamumuhay nila. Doon na sila nakakabuo ng pamilya nila, nagpapalaki ng anak nila, na doon na sila natutulog, ganun po. Meron po itong three core principles
Yung una is presumption of legitimacy. Ibig sabihin dito ay dapat tinuturing na yung mga nakatira sa informal settlements bilang legitimate members ng city. Hindi sila dapat agad tinatawag na illegal settlers. Minsan kasi matagal na talaga silang naninirahan doon. Sa parang minsan decades na rin, ganun. Doon na nga, yun nga, sabi ko kanina, doon na sila nagtatrabaho, nagpaparal ng anak, naging part na rin sila ng community doon. Kaya dapat nare-recognize sila at hindi agad-agad silang tinataboy. And yung pangalawa naman ay yung in situ solution. Dito pinapahalagan yung pag-improve ng existing community kaysa ilipat sila sa ibang lugar or malalayong lugar. Kasi kapag relocation agad yung solution, maraming problema yung pwedeng ma-experience ng mga tao. For example, nawawalan sila ng trabaho kasi malayo yung nirelocate sa kanila. Nahirapan yung mga anak nilang pumasok sa school. And also, nawawalan din sila ng support system nila. Katulad na lang ng mga kapitbahay or mga relatives. Kaya mas okay kung yung solution is i-upgrade na lang yung area kesa i-relocate sila. Like, bigyan sila ng maayos na housing structures, drainage system, mga kuryente, clean water, ganun. And yung pangatlo ay gender equality. Dito naman, importante rin na dapat alam natin na pantay dapat yung karapatan ng babae at lalaki pagdating sa housing at land ownership. Hindi dapat nakaasa lang doon sa pangalan ng lalaki yung bahay I mean yung rights ng bahay. Lalo na doon sa mga single mothers, dapat nare-recognize sila at may protection din sila doon sa kanilang housing rights. So overall po yung goal ng security of tenure for informal settlements ay hindi agad tatanggalin yung mga tao doon sa tirahan nila, kundi dapat binibigyan sila ng stability at mas magandang living condition doon sa community na yon. From demolition mindset, dapat mas i-upgrade na lang yung community. Pwede po pa next. Pa-next po. Thank you. So, yung next naman po is yung Right to the City and Global Urban Policy. So, dito po, yung idea po na ito is nagsasabi na lahat daw ng tao, lalo na yung mga mahihirap at yung mga marginalized groups, ay meron silang karapatan doon sa community. Hindi lang dapat ito para sa mga mayaman, sa mga developers, or mga investors. Dapat yung mga urban spaces ay para doon sa lahat ng nakatira na sa community. Ibig sabihin, kahit na yung mga ordinary citizens ay dapat may participation at benefit pa rin sila sa development ng city. Katulad nga ng may access sila sa services, sa transport, tsaka sa mga public spaces. Meron po itong tatlong main commitments. Yung isa dito is slum upgrading. Dito, imbes na gibain or tanggalin yung mga informal settlements, ay dapat dito is mas naka-focus na mas i-improve sila. For example, bigyan sila ng mas maayos na sanitation, drainage system, electricity, clean water. So ito, mas practical ito kaysa sa relocation. Kasi nga, mas naliles yung disruption sa buhay ng tao or sa may mga pamilya dun sa community. And then yung pangalawa ay inclusive planning. Dito naman, hindi lang dapat government or private developers yung dapat nagde-decide. Dapat kasama rin mismo yung community or yung mga nakatira doon sa community. Kasi sila yung mga nakakaranas sa mga pang-araw-araw na situation. And mas accurate din yung decision kapag merong participation yung mga residents, lalo na doon sa may mga affected areas. And then yung pangatlo, social function of land. Dito naman, yung lupa, hindi lang para kumita or gawing business.
merong social responsibility. Social responsibility din ito. Ibig sabihin, dapat yung paggamit ng lupa ay para sa kapakanan ng mga nakakararami tulad ng housing, public service at community development. Hindi lang dapat nagpa-profit yung mga tao dito. Sa kabuuan, yung New Urban Agenda ay para siyang guide sa bansa kung paano nga i-handle yung urban growth ng pantay, inclusive at sustainable para sa mga tao. Next slide po. Then the next slide po ay national implementation, the Philippines. Dito po sa Pilipinas, yung main law na related dito is yung Urban Development and Housing Act of 1992. Also known as LINA Law. Yung law po na ito is ginawa para protektahan yung mga underprivileged and homeless citizen at para magkaroon din sila ng malinaw na rules sa urban development at housing programs. Yung una po, meron po itong tatlong important key provision. Yung una po ay socialized housing. Dito, yung government ay required na mag-provide ng affordable housing para doon sa may mga mababang income na pamilya. Ibig sabihin, hindi lang dapat hindi lang para sa may mga kaya yung housing programs. Dapat may option din para doon sa mga informal settlers at mga minimum wage earners para magkaroon sila ng mas magandang pamumuhay doon sa community. And then, yung second is eviction safeguards. Dito naman, hindi sila dapat pwede basta-basta na lang dinedemolish or pinapalis doon sa tinitirahan nila. Dapat binibigyan sila ng proper notice or binibigyan sila ng consultation kung ano man yung gagawin sa kanila. And syempre, makipag-coordinate doon sa mga pamilyang pwedeng maapektuhan ng pag-demolish nila. Kailangan din na yung process ay just and humane, meaning dapat nire-respeto yung karapatan at dignidad ng mga tao habang ginagawa yung relocation or clearing ng tirahan nila. Last is resettlement. Dito naman, bago paalisin yung isang pamilya sa tinitirahan nila, dapat merong prepared na relocation site para sa kanila. Hindi dapat sila basta-bastang dalhin kung saang lugar lang. Dapat may mga basic services tulad ng tubig, kuryente, ah, pag-access sa school, at meron din syempre yung mga livelihood opportunities. Kasi kung wala, mas lalo silang mahirapan after ng relocation. Kasi nga, hindi sila familiar doon sa lugar na pinag-relocate sa kanila. So, overall, makikita natin na yung legal framework ng Philippines ay may strong and aligned na international standards. Pero yung biggest challenge dito is yung pag-implement. Kung consistent nga ba talaga or nasusunod. And kung talaga nga bang nabibigay yung mga kailangan ng mga naapektuhang pamilya doon sa communities na yon. Yun lang po. Thank you. Araw po. Ako po si May Garcia. So ngayon po i-discuss ko po yung mga local laws po sa Pilipinas about po sa mga urban poor. So first po, may mga batas na ginawa dito sa Pilipinas para protektahan yung mga nasa laylayan or yung mga kababayan nating tinatawag na mga urban poor or mga informal settlers. So layunin ng mga batas natin na protektahan ang mga urban poor at isulong ang kanilang mga karapatan bilang tao. So, first po, ang unang batas po is yung RA 11291, which is the Magna Carta of the Poor. So, dito tinatawag na Bill of Rights ang Magna Carta of the Poor dahil nagkaroon ng malaking pagbabago ang tingin ng gobyerno sa kahirapan from charity daw po to legal obligation. So, meaning, naging legal obligation na ng government natin na tulungan dapat yung mga may hirap, lalo na yung mga urban poor. Dahil sa batas na to, minimake sure na yung 5 basic rights ay naibibigay sa mga mahihirap.
yung mga 5 basic rights na ito, yung food, work, education, health, and housing. So, under this law, sa adequate food is ang Department of Social Welfare and Development and Department of Agriculture ang kailangan mag-implement ng mga system para ma-meet ito ng mga mahihirap. So next is yung sa decent work naman, which is ang kailangan mag-implement ng mga system para ma-meet yung ng mga poor ay ang Department of Labor and Employment or DOLE. Sa education is yung Department of Education and also the Commission on Higher Education and Technical Education and Skills Development Authority. And sa housing naman is ay ang Housing and Urban Development Council, and sa health naman ay ang Department of Health. So sa batas na to, ang DSWD daw po yung and National Economic Development Authority in the National Anti-Poverty Commission ang bahalang mag-identify daw ng mga target beneficiaries para dito. So, kailangan natin tandaan na dahil sa Magna Carta of the Poor din is inaalis yung stigma and also discrimination para sa mga mahihirap. And nakalagay din dito na kailangan 30% na workers sa mga ginagawang government infrastructure ay kailangan galing daw sa mga mahihirap para matulungan silang magkaroon ng trabaho. So, next po. Ayan, next po is yung RA 7279, which is the Urban Development and Housing Act. So, dito sinasabi na ito yung primary law na pinoprotektahan ang mga urban poor or informal settlers kesa tratuhin bilang criminals. Dahil noon kasi kapag squatter ka, madali kang palayasin or gibain yung tinitirahan yung bahay. So, sinasabi dito na itong batas na to is nagsisilbi siyang pundasyon sa pagpapataguyod ng karapatan ng mga mahihirap or urban poor. Ang pangunahing layunin nito is maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga walang tirahan sa pamamagitan daw ng pagbibigay ng maayos at affordable na mga pabahay sa mga urban poor. Also dapat may kasamang mga basic services tulad ng tubig and kuryente at pagbibigay din ng mga opportunity sa trabaho sa mga urban poor or informal settlers. So dito sa batas na to is binibigyang diin din dito ang tamang paggamit daw ng lupa. Dito ay hindi na ito daw usapin na kung sino lang yung may pambili ng lupa or ng bahay. Dapat daw may nakalaan ding space or lupa para sa mga nangailangan upang matiyak na included sila sa mga services na meron yung bansa natin. So bukod din dito ay ang pagpapatupad ng security of tenure kung saan binibigyan ng legal na protection ng mga urban poor laban sa biglaang pagpapaalis sa kanila sa kanilang tirahan or biglaan na pag-demolish or demolition. So, kaya dito na-create yung no relocation, no demolition rule kung saan hindi na pwedeng basta-basta na lang paalisin yung mga informal settlers at kailangan bigyan ang mga informal settlers ng 30 days notice daw and dapat may lugar kung saan sila i-relocate. And dapat yung lugar na yun is maayos and dapat din daw mabigyan ng financial assistance yung mga urban poor para makapagsimula. So, next po. Yun. So, next po is yung RA 8425 which is the Social Reform and Poverty Alleviation Act. So, dito,
ito yung batas na gumagawa ng paraan para ang mga mahihirap ay mapakinggan daw ng gobyerno at mabigyan ng puhunan para sa mga gusto nilang livelihood. Yung batas na ito is tinatawag na seat at the table, kung saan ang mga mahihirap ay hindi itinuturing na invisible sa government. Tinuturing ang mga mahihirap na kaya pa rin nilang tumayo sa sarili nilang paa sa tulong na din ng support ng ating government. Dahil sa batas na to, binuo ang National Anti-Poverty Commission. Ito ang nagsisilbing parang tulay sa pagitan ng mga mahihirap at ng ating government. Sila ang sumisiguro or nagme-make sure na ang mga programs para sa kahirapan ay talagang makakarating sa mga nangailangan or sa mga ating mga urban poor. Kung dati madalas na nakakalimutan ng ang mga mahihirap sa mga desisyon or sa mga desisyon ng gobyerno or parang binabalewala sila dahil dito sa batas na to, opisyal ng kasali sa listahan ang urban poor sa 14 na sektor ng ating society. Meaning lang nito is kapag may gagawing bagong batas or plano ang gobyerno or mga programs, kailangan nating konsultahin yung mga urban poor and tanungin din. Hindi na sila dapat natin basta-basta na lang binabaliwala. Dahil din sa batas na ito is pwedeng mag-avail din ng microfinance ang mga mahihirap para sa mga gustong magsimula ng negosyo. So, karaniwan kasi kung hihiram ka ng pera sa bangko, hihingian ka ng titulo or mga mahaling gamit or collateral na tinatawag. Kaya sinasabi dito na paano naman yung mga mahihirap or walang-wala talaga. So, kaya sa batas na to, inutusan nito ang gobyerno na magbigay ng mga small loans or maliliit na pautang na hindi nang hihingin ng titulo or ng lupa para sa mahirap. So, layunin ng batas na to na mabigyan ng puhunan ang mga tao para hirap or utang. So, pa-next po. Batas po is yung RA 11201. Dito naman sa batas na ito, naitatag ang Department of Human Settlements and Urban Development, kung saan ito yung batas na nag-ayos sa mga sistema ng pabahay sa Pilipinas. Tinatawag itong Central Office. Dati, kasi ang mga ahensya ng gobyerno para sa mga pabahay ay hiwalay-hiwalay at magulo ang sistema. Kumbaga parang watak-watak. Dahil sa batas na ito, pinagsama-sama silang lahat sa ilalim ng isang department. So, bakit nga ba ito ginawa? Ginawa ito para hindi na malito ang mga tao, ang mga mahihirap, lalo ng mga urban poor, kung saan sila pupunta at para mas mabilis ang trabaho ng gobyerno pagdating sa pagbibigay ng mga bahay at lupa para sa mga mahihirap. So, sinasabi na ang Department of Human Settlements and Urban Development is nagsisilbi siyang architect o tagaplano ng buong Pilipinas pagdating sa usaping pabahay para sa mga mahihirap. Kumbaga, ito yung responsible sa paggawa ng master plan para ma-make sure na ang mga gagawing pabahay sa mga cities ay itatayo sa ligtas na lugar. Hindi na dapat sa mga danger zones tulad ng tabi ng ilog or ilalim ng tulay na delikado talaga kapag dating ng bagyo or baha. Dahil din dito ay nagiging mabilis na ang process, which is nakakatulong para sa mga mahihirap or urban poor. Kaya kung ikaw ay isang informal settler man or walang sariling tahanan at kailangan mo ng tulong sa pabahay, hindi mo na kailangan magpaikot-ikot pa sa kung ano-anong opisina dahil ang DHSUD na ang nagsisilbing isang bagsakan or tinatawag na one-stop shop dahil sila na ang bahala sa pag-process para mas mapadali ang pag-apply at pagkuha ng maayos na tirahan. So, pa-next po.
So dito, the legal landscape of urban poverty in the Philippines. The focus and purpose of the urban poor under RA 7279, RA 8425, RA 11201, and RA 11291 are centered on transforming informal settlers from marginalized occupants into protected, empowered, and housed citizens through the following integrated themes. Pa-next po. So first po, the protection against displacement and right to secure tenure. So dito sinasabi na kung saan ito ay tungkol sa ng mga pag-protect natin sa mga urban poor laban sa basta-basta na lang pagpapaalis sa kanilang tinitirhan. Dahil tulad ng sinabi ko kanina is dito tinuturing na may karapatan ng bawat isa kahit na mahihirap at dapat hindi natin sila tinuturing na criminals bagkus ay parte sila ng sektor na nangangailangan din ng social justice. Dito, pinoprotektahan natin ng mga urban poor laban sa biglaang demolition. Sinasabi dito na hindi pwedeng basta-bastang gibain ang mga bahay ng mga mahihirap ng walang plano. So, kaya nga dito nabuo yung no relocation, no demolition. Kaya kung may demolition, dapat itong gawin sa maayos na paraan at hindi pwedeng magpaalis kung walang lilipatan or relocation site na handa para sa apektadong mga mahihirap or urban poor. Nasa Magna Carta of the Poor din ang karapatan sa bahay. Itinuturing ng batas na ito na ang pagkakaroon ng maayos na tirahan ay isang human rights and karapatan nito ng isang tao kahit pa na mahirap siya. Iniuutos din nito na sa gobyerno na dapat unahin ang mga walang tirahan o mga urban poor o mahihirap sa kanilang mga programa sa lupa at pabahay. Hindi lang ito basta tulong, kundi obligasyon talaga ito ng ating government. And sa RA 8368 din na may kinalaman sa squatting, binago na rin ang mga maling pananaw kung saan hindi na krimen ang pagiging squatter. Dati kasi ang pagtira sa lupa ng iba nang walang permit or tinatawag na squatting ay tinuturing na krimen na pwedeng ipakulong ang isang tao. So tinanggal ng batas na ito ang parusang kulong sa mga informal settlers. Ang kahirapan ay isa siyang issue ng ating lipunan na dapat ayusin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga services na naaayon para sa ikabubuti ng mga mahihirap. So, ang pagpapakulong is hindi siya nakatulong bagkus ay mas lalo pang naglilid na mapahirap yung kalagayan ng tao or ng isang mahirap. Kaya imbes na mag-focus tayo doon sa pagpapakulong sa kanila is kailangan dapat bigyan natin sila ng nararapat na mga services na makakatulong sa kanila. So, yun lang po. Thank you po. Magandang araw po. Tatalakayin ko naman po yung integrated housing and urban development. Sinasabi po riyan na hindi lang po basta nagre-regulate yung government, like pagbibigay ng rules, kundi active po na silang tumutulong sa pagbuo ng maayos na community. Under po ng RA 11201, may isang agency po na nag-aayos at nagko-coordinate ng housing at urban planning para hindi magkahiwa-hiwala yung mga programs. Ang layunin po nito na yung urban poor ay hindi po itinataboy sa malalayong lugar.
Kasi isinasama po sila sa mismong lungsod kung saan may trabaho at opportunities po. Sa RA 7279 po, sinasabi po rito na sinisigurado na may socialized housing. Kahit na nabanggit po kanina ni Ms. Parel kung ano yung social housing, ulitin ko na lang po ngayon. Ibig sabihin po nito, yung government or private sector developers ay gumagawa ng murang pabahay na kayang bayaran ng mahirap. Hindi po siya libre, pero mas mababa yung presyo kumpara sa normal na housing. Kasama na rin po dito yung basic needs tulad ng tubig, kuryente at maayos na lugar na tirahan. Ayun na. Ayan po. Saan na ba ako may? For example pala. Ayun. For example po, sa socialized housing, may mga informal settlers po na nakatira sa gilid ng ilog. Kaya ililipat po sila ng government sa isang housing project na mababa yung price. May sariling bahay at may access sa tubig. At yun po yung tinatawag na socialized housing. And dito naman po sa RA 11291, ang decent housing. Ibig sabihin po nito, yung isang bahay ay dapat ligtas na tirahan. Hindi lang po siya madaling masira or delikado. May access po ito sa tubig, kuryente at maayos na sanitation katulad ng CR or drainage. May sapat na space din po para sa mga pamilya at hindi to siksikan. I-access din po dapat dito na malapit yung trabaho, school at hospital, lalo na yung transportation. Kasi hindi lang po bahay ang tinitignan sa decent housing, kundi pati yung buong kapaligiran niya po. For example po, may informal settlers po sa gilid ng city. Imbis na ilipat sila sa malayong bundok or malalayong lugar, nagawan po sila ng low-cost housing sa loob or malapit sa city kung saan po may access at trabaho, school at hospital. Dito naman po sa socio-economic empowerment and poverty alleviation, ibig sabihin po nito na hindi lang po yung bahay ang binibigay sa urban poor. Tinutulungan din po silang magkaroon ng mas maayos na kabuhayan. Kasi kahit po may bahay ka, kung wala ka namang sweldo or kita, mahihirapan ka pa rin po sa pang-araw-araw na pamumuhay. Under po ng RA 8425, sinasabi po na binibigyan ng chance yung urban poor na makilahok sa decision making. Ibig sabihin, may boses po sila sa mga batas at programs na para sa kanila. May mga tulong din po tulad ng microfinance o maliit na pautang para makapagpasimula po sila ng negosyo or pagkakakitaan. Sa RA 11291 naman po, sinasabi na may karapatan sila sa trabaho at education para hindi lang po sila habang buhay nakaasa lang sa tulong. Yung goal po nito ay tulungan silang makabangon at maging stable yung buhay, hindi lang pansamantalang tumulong. For example po, may pamilya na nakatira sa relocation site. Binigyan sila ng training at maliit na puhunan para magtinda. Dahil po ron, nagkaroon po sila ng income at mas kaya na nilang sustentahan yung pangangailangan nila. Hindi na po sila umaasa sa ayuda. Dito naman po sa number 4, yung administrative accountability and resource allocation. Ibig sabihin po nito, yung government ay hindi lang po pwedeng magsabi ng plano. Kailangan din po nila ng gawin, aksyon, or pondohan. Sa mga batas po tulad ng RA 11201 at RA 7279, inuutusan po ang LGUs na maghanap ng lupa at magplano kung saan magtatayo ng housing para sa urban poor. Hindi po pwede yung plano lang pero walang aksyon. Dapat po may concrete na hakbang. Sa RA 11291 naman po, sinisigurado naman po dito na yung gobyerno ay naglalaan po ng budget para sa basic needs tulad ng pagkain, kalugusugan, education, trabaho at mga pabahay. Ibig sabihin po, yung pagtulong po sa mahihirap ay hindi po yun charity or hindi galing sa kanila. Ito po ay responsibilidad ng gobyerno. For example po, yung city government ay naglaan po ng budget para magtayo ng housing project at livelihood program. Hindi lang po sila pwede magsabi na tutulungan namin kayo. Kasi talaga pong may pondo at proyekto na ginagawa para sa mga mahihirap. At yung mga susunod ko po na babanggitin ay hindi po sila local laws, pero ina-apply po sila sa local level
Tapos, ini-implement po siya ng LGUs, kaya sinama na po namin siya, katulad po ng Local Government Code or RA 7160. Yung batas po nito, yung nagbibigay ng power sa LGUs, katulad po ng barangay, city, or municipality, na sila po mismo yung gumagawa at nagpapatupad po ng programs para sa urban poor. Sila po kasi yung pinaka-direct na tumutulong kasi sila yung pinakamalapit sa mga tao. Kasi mas alam po nila kung ano talaga yung problema sa lugar nila. Katulad na rin po dito yung housing ba, trabaho, or basic services. Kaya sila po yung nag-aayos ng relocations, housing projects, at social services. For example po, yung city government, naghanap po sila ng relocation site at nagbigay ng mga tulong tulad ng skills training sa mga pamilya pong inilipat. Pangalawa po yung Community Mortgage Program or CMP. Ito po, yung program po to na tumutulong sa urban poor na maging legal na may-ari yung lupa sa tinitirahan po nila. Kasi sa halip po na paalisin sila, binibigyan po sila ng chance na bilhin yung lupa sa hulugan na kaya nilang bayaran. Dahil po rito, hindi na po sila nagiging takot na mapaalis kasi mas secured na po sila at mas nagiging stable yung buhay nila kasi mas ginaganahan silang ayusin yung bahay nila at yung community nila. For example po dito yung isang informal settler community. Pinayagan po sila na bilhin yung lupa nila through loan. Ngayon, legal na po sila nakatira doon at pwede na po na nilang pagandahin yung bahay nila at yung community nila. Ito naman po yung Balanced Housing Development Program. Yung batas po na to, yung nagsasabi na yung mga private developers ay may responsibility din sa pagtulong sa urban poor. Hindi po pwede puro pang mayaman lang yung housing projects. Dapat po may bahagi rin para sa low-income families. Yung goal po nito ay maging fair at inclusive ang development, hindi lang po para sa mga may pera or mga mayayaman. For example po, mayroong isang developer na nagtayo ng subdivision. Required din po siya na mag-build ng low-cost housing units para sa mahirap. Para sa ganun po, include pa rin po sila sa murang halaga po ng subdivision. Ang next naman po ay yung Eviction and Demolition Guidelines. Dito po, sinasabing na rules po to para siguraduhin na yung pagpapaalis sa mga tao ay hindi po biglaan at hindi po abuse. Kailangan may mga notice muna, permission or consent. May sapat po na oras at may maayos po na lilipatan. Kasi hindi po pwedeng paalisin sila agad-agad dahil kung hindi po sila pwedeng paalisin agad-agad na parang wala silang karapatan. Pinapakita po rito sa Eviction and Demolition Guidelines na kahit urban poor po, may dignity at karapatan pa rin po sila na dapat respetuhin. Halimbawa po dito, yung bago po gimbain ang isang informal settlement, kailangan po munang sabihan yung mga residents at ihanda po yung relocation site nila. Nang sa ganun po, hindi sila pwedeng paalisin na walang plano kung saan sila pupunta. Ayun lang po. Thank you.